Welcome back to another vlog. So for today's video, gagawa lang tayo ng isang sit down video. May sasagutin lang tayong katanungan kasi nag-trigger kasi ito sa akin na why not hindi ko sagutin. Kasi most of the time palagi ito tinatanong sa akin, hindi lang sa comment section, kundi personal, pati sa trabaho. Quiet lang tayo. Pero now, since may nagtatanong na bakit wala pa rin daw kaming anak ng asawa ko. Pero bago ko sagutin to, pinagpaalam ko muna sa kanya kung pwede ko bang sagutin. Kasi syempre, hindi lang naman to para sa akin, kundi para din sa kanya. So hiningi ko muna yung kanyang opinion kung okay lang bang sagutin. Pero pumayag naman siya. So kaya ito, sasagutin ko na once and for all para ayaw kasi yung palaging tinatanong bakit wala pa rin daw kaming anak up to now. So ganito kasi yun, isang bagsakan. Kasi kaya wala ba kaming anak? Kasi unang-una is delikado na. I mean, risky na siya. Kasi alam niyo naman, may edad na yung asawa ko. Kasi to be honest, yung asawa ko is ahead siya sa akin ng 12 years. Huwag nyo nang tanungin kung ilang taon siya at ilang taon ako. Basta ahead siya sa akin ng 12 years. At aware naman ako doon from the beginning na may possibility talaga na hindi kami magkakaanak. Pero kasi ang nasa isip ko, hindi naman ako magpapakasal dahil lang para magkaanak, di ba? Kung hindi para sa akin, hindi para sa akin. Hindi ko pinupush yung sarili ko na magkaroon ng anak. Pero kung magkakaroon, di ba? Blessing yun. Kasi ang bata is blessing. Pero hindi ako doon more on sa bata. More on ako doon sa yung may katuwang ako, pagtanda. Pero alam pa naman, sasabihin nyo na kailangan pa rin naman may anak ka kasi pagtanda natin. Which is tama din naman. Kaya lang, paano kung nakapag-asawa, halimbawa ako ng mas bata sa akin, 'di ba? Pero kung di pa rin kami mag-anak, 'di ba? At hindi ko rin nakikita yung sarili ko parang magkaroon pa ng anak dahil nga siguro matanda na rin ako. Parang iniisip ko, kaya ko pa bang alagaan? So change location kasi yung asawa ko kasi nasa kwarto na siya. Nung nagbablog kasi tayo kanina, naliligo siya. So, tapos na siyang maligo. So, sabi ko sa inyo kanina, kailangan mo din consider yung, dahil nga yung edad ko, o edad namin. So, kapag kayo nag 10 years old na yung anak namin, if ever na magkaroon kami ng anak, if ever na nagkaroon kami ng anak, so, syempre parang, kaya pa ba namin i-provide yung mga pangailangan ng bata, di ba? Yung pag-aaral niya, yung mula pagka-baby hanggang sa lumaki, pagka-aral, kaya pa ba namin i-provide? So, kailangan mo talaga maging realistic, maging practical, di ba? Although masarap magkabata, masarap magkaroon ng baby, kasi syempre ang bata is biyaya yan, di ba? Sino ba naman ang tatanggi, di ba? Na magkaroon ng anak, kasi yung anak is bunga na inyong pagmamahalan yun, parang yun ang magko-connect sa inyo sa isa't isa. Kaya lang, dahil sa sitwasyon nga namin na imposible na talaga dahil nga sa edad, talagang wala na. Wala na, sagad na. Latak na kung latak, wala na. So wala lang chance. Pero noon na medyo nalungkot kasi syempre wala na talaga. Pero sabi ko nga sa inyo, bago ko pinasok tong ganitong sitwasyon ay tanggap ko na. Kasi nung hindi ko pa nakikilala yung asawa ko, is hindi ko na rin naman in-expect na magkakaroon pa ako ng asawa, nagpapakasal pa ako, hindi ko na in-expect yun, wala na yun sa akin. Kasi nga mas inano ko na yung sarili ko sa magulang ko, na parang iginugol ko na yung sarili ko para sa kanila. Kaya parang wala sa plano na yung magkaroon pa tayo ng asawa. Kaya, ayun, tanggap ko na rin. Tanggap ko na. Ganun talaga Wala tayong magagawa kasi kung talagang yun ang para sa'yo, yun talaga yung para sa'yo. Kaya,
ayun, I hope na nasagot ko yung katanungan nyo bakit wala pa rin kami anak. Pero minsan, pag sinasabi sa amin ng bakit hindi kayo mag-ampon, ganun din eh. Kahit mag-ampon kami man, dahil nga sa edad namin, parang hindi na rin kaya talaga. Hindi na rin kaya. Kasi, ang pagkakaroon ng anak matinding yan, responsibilidad. Diba? Hindi yan basta-basta ginawa mo lang. Kailangan na, physically, emotionally, mentally, at financially stable ka. Diba? Dapat handa ka. Madali lang magkaroon ng bata, magkaroon ng anak, madali lang mag-ampon, pero ang tanong kung ready ka ba talaga. So, kung hindi ka ready, huwag ka na lang mag-anak. Kasi kawawa yung anak mo kung di mo rin naman kaya i-provide yung pangangailangan niya, kung di mo kaya ibigay yung kanyang yung deserve niya na pangangailangan, diba? So, wag na lang. So, I hope na nasagot ko yung katanungan ninyo at huwag yun ako talogin. Kasi, dati na-awkward ako sa mga ganyan tanong, pero ngayon, nasanay na rin ako, pero yan, huwag yun ako tanongin. So, yun lang yung ating vlog for today. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell para every time na mag-upload ako ng video, updated kayo palagi. Hanggang sa susunod ulit na vlog. Paalam! Bye-bye!